Kapayapaan po ang sumainyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay ng programang ito. Muli po, maraming salamat sa Panginoong Diyos na nagbigay sa ating muli ng pagkakataon upang sa araw na ito magkasama-sama tayo na makapakinig ng mga aral ng Diyos na pawang ipinaglilingkod sa atin ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Miknea, na sa pagkakataong ito ay muli ninyong makakasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At narito rin po ang ating pangunahing lingkod na kasangkapan sa paghahayag ng mga salita ng Diyos, ang ating minamahal na kapatid, ang kapatid na ni Raya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na ni Raya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Miknea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Muli po, isang mahalagang paksa po ang inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng Kabanal-Banalang Iglesia na inihahayag ng programang ito. Isang paksa po na totoong napakakailangan at napakahalaga na maunawaan ng tao. Ito po ay walang iba kundi ang Diyos ay mayaman sa awa. Isa po ito sa likas na katangian ng ating Diyos. Siya po ay tunay na mayaman sa awa. Hindi lamang po ito nangangahulugang sapat. Ibig sabihin ito'y sagana. Hindi po naubos at tiyak po na ito ay lagi nating mapagkakatiwalaan. Sa buhay po natin, lahat tayo po ay nakaranas na ng mga pagkukulang, mga panahon na hindi tayo naging tapat, mga araw na nakalimot tayo sa Diyos, o mga sandaling nagkamali o nadapa po tayo, ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, ang Diyos po ay hindi nagkulang sa kanyang kahabagan sa atin. Kaya upang ito ay ganap nating maunawaan at maintindihan at maihatid sa inyo ang biyayang dulot ng paksang ito, kapatid na ni Raya, atin pong pasimulan ang pag-aaral sa pamamagitan po ng ganitong katanungan. Papaano po nahayag sa mga tao ng una ang pagiging mayaman ng Diyos sa awa? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Aklat na Ikalawang Hari. Ang kapitulo po ay 13, ang bersikulo po ay 22 hanggang 23. Pakibasa po, kapatid na Miknea, ang kasagutan. At pinaghati ni Hazael na hari sa Syria ang Israel sa lahat ng kaarawan ni Joakas. Ngunit ang Panginoon naawa sa kanila at nahabag sa kanila, at kanyang pinakundanganan sila dahil sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at hindi nilipol sila o pinalayas man sila sa kanyang harapan hanggang noon. Maliwanag po ang mga talatang ito na sumasagot sa panimulang katanungan na ibinangon po ng ating kapatid na Miknea na may kinalaman tungkol po sa pagiging mayaman sa awa ng ating Panginoong Diyos. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng bayang Israel, na masasabi nating isang bayan na kinaawaan o kinahabagan ng Panginoon, ay maraming mga pangyayari ang ating makikita na nagtatanghal
ng pagiging mayaman sa awa ng Panginoon. Sa mga talatang ito ay may panahon na ang bayang Israel ay nasakop ng hari ng Syria. At ang pangalan ng hari ay si Hazael, na kung saan bunga ng kanyang pananakop o paghahari, sa lahat niya ng mga kaarawan ni Joakas, ay pinipighati ang mga mamamayan ng bayang Israel. Sa ibang salita po ng pinipighati ay pinaparusahan, pinapahirapan, at palibhasa ang Diyos kahit siya ay nasa langit, ay namamasdan niya kung ano ang nagaganap o nangyayari sa lupa, lalo na sa bayang Israel, ay nakita ng Panginoon ang kapighatian at ang mga paghihirap ng mamamayang Israel bunga ng pananakop ng hari ng Syria. At dahil ang Diyos ay mayaman sa awa, gaya ng ating mababasa, ang Panginoon ay naawa sa kanila at nahabag sa kanila. At dahil sa awa at habag ng Panginoon, sila anya'y pinakundanganan at hindi po pumayag ang Panginoon ang lahing Israel ay malipol o sila man ay palayasin sa dakong kanilang kinalalagyan. So dito po makikita natin na palibhasa ang Diyos ay mayaman sa awa, hindi niya ipinapahintulot ang mga tao na mamalagi sa paghihirap, mamalagi sa kapigatian dahil sa pananakop ng ibang lahi o ibang hari ng mga panahong yon. Kumbaga, makakarelate tayo sa ating panahon, patid na Mikdea, meron din mga tao ngayon na napipighati, nahihirapan, bunga ng mga problema o suliranin. Pag ang taong iyon ay nakasumpong siya ng awa sa paningin ng Panginoon, yung awa ng Diyos ay kapangyarihang kumikilos para ma-overcome niya o malagpasan niya yung mga paghihirap na kanyang pinagdaraanan. So, ganun po ang ipinaranas ng Panginoon sa mga mamamayan ng Israel para mahayag na ang Diyos ay mayaman sa awa. At hindi lamang yun, hindi lang sa panahon na ang bayang Israel ay nasakop ng Syria, nasakop ng haring si Hazael, kahit nung pong panahon na sila ay nasa pagkaalipin sa Ehipto, ang awa at habag din ng Panginoon ang tumulong sa kanila para makaalis sila sa kalagayang nasa pagkaalipin. Sa halip, sila pinalaya ng Panginoon, dinala sa lupang pangako sa pamamagitan ng kamay ni Moises, bilang hinirang ng Panginoon ay natanghal ang pagiging maawain, pagiging mahabagin ng ating Panginoon. At bunga ng awat habag, nagkaloob ang Diyos ng mga kailangan nilang tulong sa kanilang paglalakbay para ang disyerto na kanilang pinaglalakbayan ay kanilang matawid hanggang sa lumipas ang mga panahon dahil mayaman nga po ang Diyos sa awa na ang pumalit ng leader ay si Josue, nakarating sila sa lupang pangako. So yan po yung mga gawa ng Diyos na dahil sa kanyang awa at kahabagan ay hayag na hayag sa mga taong pinag-uukulan ito. So, sa madaling salita po, kapatid na ni Raya, ang bayang Israel po noong panahon na iyon, ang naging buhay na patotoo ng mayamang awa ng Diyos. Opo. Opo, mga minamahal naming tagapakinig, makikita natin na sa unang panahon pa lang ay malinaw na nahayag na ang mayamang awa ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa bayang Israel o sa mga Israelita nung panahong iyon. Ngunit, hindi lamang doon nagtapos ang kanyang paghahayag ng awa, kapatid na ni Raya. Opo. Kaya mas mabuti po na liwanagin natin nang ang Diyos po ba ay magkatawang tao, ano ang kanyang ginawa na naghahayag ng kanyang pagiging mayaman sa awa? Ang sagot po na muli ay matutungay natin sa Biblia ay mababasa po sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 14 at ang versikulo 14. Sasalin po ng Biblia na Sambayanang Pilipino version. Pagdating ni Jesus sa pangpang,
Nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. Gaya po ng ating narinig, hindi lang sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng bayang Israel, ay natatanghal ang pagiging mayaman sa awa ng ating Panginoong Diyos bilang iti kanyang likas na katangian na naghahayag ng kanyang pagiging Diyos na mawain. Sa halip, kahit nung panahong siya ay nagkatawang tao at ginamit niya ang pangalang Kristo Jesus sa panahon ng kanyang pagisalamuha sa mga tao, gaya ng ating narinig sa talata, nang makita niya ang maraming tao na nagkakatipon doon, ay naawa siya sa kanila. Ang dahilan po kasi ng kanyang pagkaawa, ang mga tao ay may mga sari-saring sakit o sari-saring karamdaman. Yung iba, ang dahilan ng kanilang pagkakasakit ay kakulangan ng kinakain na sapat para sila ay maging malusog. Yung iba naman, bunga ng kapabayaan sa kanilang mga sarili. Yung iba, kagagawa ng masasamang espiritu kung bakit sila ay nagkakasakit. Pero kung ano man ang dahilan ng pagkakasakit o maraming karamdaman ng mga tao ng panahon iyon, dahil sa awa ng Diyos, sa awa ng Panginoong Kristo Jesus, sa nakita niyang kalagayan ng mga taong iyon, sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, nilunasan niya ang kaawa-awang kalagayan ng mga taong may sakit. Sa paraang silaan niya ay kanyang pinagaling. Opo, ang isang gawa ng pagkaawa ng Diyos sa mga tao ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipagkaloob sa mga taong may sakit ang kagalingan. Opo. At yun po ay naranasan ng maraming tao sa panahon nung siya po ay nagkatawang tao. At kahit sa ating panahon, ang mga ospital, gamot, mga doktor, sila po ay binigyan din ng Diyos ng mga karunungan at kaalaman para magamit nila para magpagaling. Isa ring tulong ng Diyos yun dahil naaawa siya sa mga may sakit. At yung iba naman na walang kakayanan para bumayad sa mga doktor, magpa-ospital, kung sila'y lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, humihingi ng awa, at humihiling na sila'y pagalingin, dahil sa kanilang pananampalataya, kalakip ng pagkaawa ng Diyos, ay ipinararanas ng Diyos ang pagpapagaling sa mga may sakit. Kailangan lang po para maklaim ng tao yung awa at bunga ng awa na mula sa Panginoon, ay ibigay ang kagalingan, lumapit siya at humingi siyang may pananampalataya. So ito po yung mga ginawa ng Panginoong Kristo Jesus. Nilunasan niya ang mga sakit at karamdaman ng mga tao. At hindi nga lang po yung sakit yung mga nagugutom, mga uhaw at gutom na kaluluwa. Pinainom niya, binusog niya ng mga aral dahil po sa kanyang awa at habag sa sangkatauhan. So malinaw po mga gili naming tagapakinig nang ang Diyos po ay magkatawang tao, patuloy po na natanghal at nahayag ang kanyang pagiging mayaman sa awa sa mga tao. Nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ng mga tao noon mula sa sila ay may mga sakit, pinagaling sila ng Panginoon at iba't ibang mga bagay. Kaya naramdaman ng Panginoon ang pagkaawa sa kanila. At dito po nagsimula ang pagtawag ng Diyos sa mga tao. Di po ba kapatid na ni Raya? Opo. Kaya kailangan po na makilala natin at maalaman natin kung paano naman naranasan ng mga unang Kristiyano sa panahon naman ng mga unang Kristiyano, paano nahayag sa kanila ang pagiging mayaman sa awa ng Panginoong Diyos. Ang sagot po ay mula kay Apostol Pablo sa kanyang pagsulat. Ito ay batay rin sa kanyang naging karanasan sa pagtanggap niya po ng awa mula sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa Efeso. Ang kapitulo ay 2 at ang versikulo po ay 4 hanggang 5. Ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa,
dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yan po ang pahayag ng Apostol Pablo na isa sa nung panahong iyon ay buhay na saksi na nagtetestimonyo tungkol po sa kung paano niya nadama at ng mga mananampalataya yung pagiging mayaman sa awa ng Panginoon. Kaya ng ating narinig, palibhasa ang Diyos ay mayaman sa awa at ang pinagmumulan ng yaman ng kanyang awa ay ang kanyang malaking pag-ibig. Kaya pwede natin sabihin kaagad, kapatid na Miknea, talagang ito po yung isang uri ng yaman na hindi po pwedeng maubos. Opo. Yung pagiging mayaman ng Diyos sa awa. Dahil ang pinagmumulan ng kayamanan ng kahabagan o kaawa ng Panginoon ay ang kanyang malaking pag-ibig. At pag ang pag-uusapan po ay malaking pag-ibig na nag-uudyok sa Diyos para matanghal yung kanyang katangian na paimawain, napakalaki nito at napakahirap sukatin. At kung nalalakihan tayo sa mundo na ating kinalalagyan at nararamihan na tayo sa bilyong tao na naninirahan dito, kung susukatin, higit na mas marami kaysa sa tao at higit na mas malaki kaysa mundo ang malaking pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit gaano po karami yung mga tao humihingi sa Kanya ng awa at kahit gaano karami yung lugar, yung mga tao na pinagkakalooban ng Diyos ng awa, hindi po maubos-ubos yung kayamanan ng kahabagan o kawaan ng Panginoon. Dahil ang nagsusupply dito ay ang kanyang malaking pag-ibig. At nung panahong Kristiyano, para matanghal yung mahayag sa kanila, yung malaking yaman ng Diyos sa pag-imaawain, ay hindi lang ito sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ang lalong ipinahayag ni Apostol Pablo dahil sa kalakhan ng pag-ibig ng Diyos at dahil sa mayaman niyang awa, binago niya po yung kalagayan ng mga tao, yung mga mananampalataya. Sabi niya, dati, dahil sa ating mga kasalanan, tayo nangamatay na. Pero dahil sa awa ng Diyos, binuhay niya tayo nung panahon tayo patay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya yung awa ng Panginoon kapangyarihang bumubuhay kahit napatay na yung kaluluwa dahil sa pagkakasala. Minsan tinalakay po natin sa programang ito na ang bawat nagkakasala namamatay yung kanilang kaluluwa. Pero meron pa palang solusyon sa namatay na kaluluwa, yung kaawaan ng Diyos, yung kaluluwa ng taong yon. Yun nga po ang naranasan ni Apostol Pablo. Siya, dati, patay na ang kanyang kaluluwa dahil sa kanyang kasalanan, pati yung mga kababayan niyang mga Hudyo, kahit ang mga Hintil, pero nang maranasan nila ang awat habag ng Panginoon dahil sa kanilang pagkakilala at pananampalataya, nangyaring mabuhay pa yung kanilang mga kaluluwa. At yung kanilang kapalaran sana, na dahil sa kasalanan, sila ay mapaparusahan. Dahil sa awa ng Diyos, sa halip na sila ay mapaparusahan, iniligtas sila sa kamatayan at iniligtas sila sa tiyak na kaparusahan. At dahil sa mga naranasan nilang yon, pinangunahan ni Apostol Pablo ang paghahayag sa pagiging mayaman sa awa ng Diyos dahil sa kanyang malaking pag-ibig. So hindi lang po pala basta awa ito. Opo. Ito po pala ay may kalakip na kapangyarihan na kayang bumuhay ng mga namatay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, namatay ang kaluluwa. At yan po ang naranasan ng mga unang Kristiyano, ang mayamang kaawaan ng Diyos mula sa buhay na puspos ng kasalanan na naging dahilan ng kamatayan ng kanilang kaluluwa, ay binuhay sila at iniligtas ang kanilang kaluluwa sa kamatayan. Ang tanong pong muli, kapatid na Niraya, sa ating panahon, nabago ba ang katotohanan ito na ang Diyos ay nananatiling mayaman sa awa sa lahat ng panahon? Hindi po. At ang tiyak na batayan ay mababasa po natin sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4.
ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang kalikasan at katangian ng Diyos bilang mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig, na ito ay natanghal at naranasan ng mga unang tao sa panahon pa ng bayang Israel, sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Diyos, at kahit nung panahong Kristiyano, at masasabi natin hanggang sa ating panahon, hindi po ito nababago. Nananatili at namamalagi kung paanong hindi nauubos ang yaman ng Diyos sa pagiging maawain o mahabagin kahit po lumipas ang panahon hanggang sa panahon natin, at sa darating pang panahon, mananatiling ang Diyos ay mayaman sa awa. At ang katunayan nito, sabi ni Apostol Pablo, yung ibig ng Panginoon, bunga ng kanyang awa sa sangkatauhan, hindi niya ibig na ang mga tao mapahamak. Kundi dahil sa awa, kahit na ang tao ay nangagkasala at maraming pagkukulang o kasalanan, gusto niya pa rin gawa ng paraan, bunga ng awa, na ang mga tao ay maligtas. Ang kailangan lang, maipaalam sa mga tao yung katotohanan. Yung mga aral ng Diyos na magpapalaya sa kanila sa pagkakaalipin ng kasalanan at magdiligtas sa kanila itong mga katotohanan ito sa kapahamakan. At itong plano ng Diyos na ito, hangga't maaari, ay kung tatanggapin at sasampalatayanan lang ng tao yung awat habag ng Panginoon, ay mararanasan niya ito hindi lang sa kasalukuyang panahon, kundi maging sa susunod na panahon. Kumbaga po, yung katangian ng Diyos na siya yung nakaraan, siya yung kasalukuyan, at siya ay yung darating. Siya yung Alpha, siya yung Omega, siya yung pasimula, siya yung wakas. Kung siya yung kahapon, ngayon, at sa darating, ganun din po yung pag-iral ng kanyang pagiging maawain. Maawain siya nung nakaraang panahon, maawain siya sa kasalukuyang panahon, at maawain pa rin siya sa darating na panahon. At ang katunayan niyan, hindi nababago ang nasa puso ng Diyos na nag-uudyok sa Kanya para maging mayaman sa awa, ay para iligtas at gawa ng paraan ang taong kahabag-habag na, mapapahamak na sana dahil sa laki ng kasalanan, ay sasagipin pa niya, ililigtas pa niya, kailangan lang tanggapin ng tao ang mga aral ng katotohanan. So yan po, mga giliw naming tagapakinig, talagang napakayaman. Hindi lang po mayaman, napakayaman, walang katapusan ang awa ng Panginoong Diyos. At yan po, batay sa pagpapaliwanag, ay hindi po nagbabago, nananatili na sa lahat ng panahon, ang katangiang ito ng Diyos ay hindi po nawawala. Kaya ano po naman ang nais ng Diyos, kapatid na ni Raya, na matutunan natin sa ating napag-unawa na katangian ng Diyos na mayaman sa awa? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 18 at ang versikulo po ay 32 hanggang 33. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Ang mga salitang ito na ating narinig ay hango po sa talinghaga ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya nangangaral sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Na ang dapat nating mapulot na lesson o aral dito, ang mga tao dapat na kinaawaan ng Panginoon ay dapat na maging maawain din naman. Apo. Kasi kung itataas pa po natin yung pagbasa sa mga talatang ito, tinatalakay niya yung taong may malaking pagkakautang sa kanyang Panginoon.
nung dumating na ang kanyang Panginoon para singilin ang kanyang malaking pagkakautang, wala siyang sapat na halaga para ibayad sa utang niya sa Panginoon. Kaya nung panahon yon, pagka hindi ka nakabayad, nasa kapangyarihan ng pinagkautangan mo kung ikaw ipakukulong o ikaw iparurusahan. Na yun ang pwedeng maging kabayaran kapag hindi ka nakabayad. O pwedeng ilitin pati kung ano man yung natitira mong pag-aari at gawing alipin pati yung asawa, anak o mga kamag-anak mo. Pero ang ginawa ng alipin, siya'y nagmakaawa sa kanyang Panginoon at humingi ng panahon para siya makabayad. Opo. At dahil po sa ang kanyang Panginoon ay merong katangiang maawain, ay kinahabagan siya at binigyan siya ng panahon para siya ay makabayad. Hindi siya ipinabilanggo, hindi siya ginawang alipin, pinalaya pa rin siya sa kanyang pagkakautang. Ngayon, nung umuwi na may galak itong alipin no, nasa lubong niya yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya na hindi naman ganun kalaki kumpara sa utang niya sa kanyang Panginoon. Siningil niya ngayon, hindi makabayad. Nagmamakaawa din sa kanya na huwag siyang parusahan. Pero ang nanaig sa halip na awa ay ang galit. Kaya binugbog niya, halos mamatay na ang aliping yon. Hanggang sa pinuwersa niyang makabayad kahit sa mahirap na paraan. Kaya nung nabalitaan ng kanyang Panginoon, yung ginawa niyang kalupitan, doon sa kapwa niya aliping may utang, ipinatawag Opo. itong alipin o lingkod na ito. At sinabi sa kanya, sabi niya, napakasama mo. Sabi ng Panginoon, pinatawad kita sa mga utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat na maawa ka rin o mahabag ka rin sa kapwa mo? So yun po yung lesson learned. Kapag tayo ay kinaawaan, dapat maging maawain din tayo. Opo. Sapagkat kung hindi tayo magiging maawain, samantalang ang Diyos ay naging maawain sa atin, dapat sana sa ating mga kasalanan ay pinarusahan na tayo. Pero sa halip ng pagpaparusa, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon magsisi, magbago, at sa halip na tayo lapatan ng kaparusahan, ay mas pinili ng Diyos na magpatawad dahil siya'y naaawa sa akin. Kaya kung merong nagkakasala sa atin, kung may mga nagkukulang sa atin, merong may atraso sa atin, katumbas ng salitang utang, kung tayo pinatawad, patawarin din po natin. Sapagkat kung hindi natin papatawarin, ipapatawag tayo ng Panginoon. At pagsasabihan tayo ng napakasama natin, pinatawad kita pero di ka marunong magpatawad. Kaya yung ending po nung talinghaga, ipinakulong yung masamang alipin na yon, siya pinarusahan dahil siya na pinatawad dati ay hindi marunong magpatawad. Kaya ang dapat nating matutunan sa ating panahon, marami tayong kasalanan sa Diyos, malaki ang ating pagkakautang sa Kanya, pero palibhasa ang Diyos ay mayaman sa awa dahil malaki ang pag-ibig niya, tayo pinatawad niya, tayo ay hindi niya siningil at pinarusahan batay sa ating kasalanan, binigyan niya tayo ng pagkakataong magbago, magsisi, kaya hindi sana ang maging paraan ng ating pakikitungo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa-tao. Kaya ikaw ay kinaawaan, ikaw rin naman ay dapat na maging maawain. So yan po mga giliw naming tagapakinig. Sana po ay naunawaan natin at natanggap natin ang aral at mensahe na iniiwan nitong paksang ating tinalakay na ang Diyos ay mayaman sa awa. Muli po sa susunod nating pag-aaral, sana ay patuloy kayong sumubaybay sa programang ito, ang Kabanal-Banalan. Samantala, ipagpala sa atin ang ating mga narinig. Ibendisyon ng Panginoon sa atin mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.